So for today's topic, pakita nga natin direct ang ating topic for today. Alam ko nakita nyo na yung ating topic, ano? So we are going to talk about all about PoE switches. Lalong-lalo na ito, no? Meron akong sample dito. This is our 250 meter PoE switch. So bakit siya 250 meter? Later pag-uusapan po natin yan. Okay? So una-una is, ano nga ba ang PoE switch? Okay, so ang PoE switch po, para lang din po siyang ordinary switch. Kung makikita nyo dito sa ating diagram, ano, kaya lang yung kanyang port, okay, instead of data lang yung dumadaloy sa kanya, pati po power. So power and data kaya po tumakbo doon sa port. Then gagamit lang tayo ng UTP cable para po mag-provide ng power and data sa ating mga PoE devices, katulad po na nasa diagram natin. Like for example, meron tayong PoE phone, VoIP phone, access point, camera, or any PoE power devices. Sa mga ngayon nga, meron na ako nakikita mga PoE lights sa mga lighting sa building or small offices or home offices, gumagamit sila ng PoE. So ano ba ang advantage ng using PoE? Okay, so unang-unang advantage mo is hindi ka mahihirapan sa pag-deploy. So bakit ka mo? Kasi imagine if you're going to put multiple IP cameras sa bahay natin or sa office natin, you need a separate cable. Okay, you need to run a separate cable from your data and your power. 'Di ba nakahiwalay yung power adapter ng mga devices. So isipin mo, isa-isahin mo yan. You need an electrician, of course, para lang makapaglatag tayo ng electrical outlet. Katulad ako, 'di ba? Kahit may alam na ako sa, of course, sa IT, of course medyo hindi ko yan profession in terms of sa electrical, kasi iba pong usapan pag electrical yung pinapadaan. But if you're going to do PoE, okay, maglalatag ka na lang ng isang cable na lang. Like, you know, the ordinary UTP cable. You can run single cable and both power and data will run on that cable. So, mas mapapadali ang ating deployment. So, saan ba natin to pwedeng gamitin? So, if you have a small office, di ba, mga small office, or kahit sa bahay, may mga ibang residential po, no, na-encounter ako, gumagamit na rin sila ng PoE. Kasi nga, fight of yung mga ayaw nilang nagkakadkad ng maraming cable kasi di ba madumi sa bahay yun. So PoE po yung ating recommendation in that. So kumpleto po tayo. So next, direct. Katulad ng binanggit natin kanina, it will use to run power and data. So meron tayong, ito yung mga common na ginagamitan ng PoE. Katulad na nabanggit natin kanina, we can use it to our VoIP phones. Ito, small office, medyo bihira. Pero sa mga SME, okay, or commercial businesses po, pwede po ito. Kasi may mga VoIP po. Ito, wireless access point. Yung mga business class APs ni D-Link, katulad po nitong nasa baba, later papakita ko sa inyo. Yung mga business APs po ni D-Link, it already supports PoE. So, pwede nyo na lang ilagay yan. Ito, po pwede siya sa residential or SME or small businesses or home offices po, pwede po siya, no? Then, of course, IP camera, no? Ayan, common na ginagamitan ng PoE switch. Access control sa mga offices, smart lighting, alarms, barcode scanners, RFID clocks, thin clients, and so on and so forth. So, okay, so yan, kung mapapansin nyo sa baba, no, from 2002 to 2017 pa nga ito, no? And ngayon, we are 2022 na. So, ang dami na pong PoE devices na available. Katulad po ng mga smart lighting. Dati wala pa po yan. Una talaga, common usage ng PoE is APs lang, VoIP, and cameras, no? So, next. So, katulad ng question natin kanina, bakit may 250 meters ang inyong PoE switch? Okay. So, let me share with you a fact, sa copper po kasi, you know copper, sayang di pala ako nakapagdala ng, may cable ba dito? Sa copper po kasi, ang common distance na kayang
malatag mo na kable, pag copper po ang pinag-uusapan natin, is only limited to 100 meters. So, ayun po yung ating pinaka so-called practice or standard. Okay, actually 90 meters nga lang eh. Ginawa siyang 100 kasi usually meron tayong mga patch panel na mayroon pang existing additional 10 meters to give you around roughly 100 meters. If you go more than 100 meters, so let's say may switch ka, katulad ng sample natin dito, then naglagay ka ng mahabang kable more than 100 meters away from your switch, ang magiging problema mo dito is magkakaroon siya ng loss or packet loss na tinatawag kasi hindi na niya maaabot. Ito yung medyo mabagal na yung connectivity mo, nagpuputol-putol ka. Pag naka-PoE ka naman, minsan nawawala-wala yung power mo. Okay? That's bad for your network, ano? So 100 meters lang po talaga. But with our F-series, ito po, no? Ang kanyang capacity is we extended it up to 250 meters. So sobrang layo na po 'yun, ano? So kahit napaka-useful nito kasi ako kung bibili ako ng PoE switch, gusto ko meron ng leeway, ano? Meron na akong extra na distance, ano? Kasi minsan mali yung sukat natin na kunyari maglalagay ako ng camera from yung switch ko nasa sala or living room ko or kung nasa business business building ka, nasa nasa ang tawag nito, MDF nyo, di ba? Nandoon siya. Siyempre ko ika-calculate siya kung gaano kalayo yung ita-travel nung kable nyo. So, ayun nga, katulad na nabanggit natin kanina, around 100 meters lang po. So, with this model, you'll have an extended distance of 250 meters. So, kung makikita nyo sa ating example dito, no, common natin is 100. Now, if you plan to reach 250 meters, kunyari, no choice talaga, yung nasa dulong camera mo is 250 meters away from your switch. Hindi tayo pwedeng gumamit ng ordinary 100 meters na switch. Ang gagawin natin is mag-a-add tayo ng tatlong switch. Kasi nga 'di ba 100 meters ang isang switch. So you can do 100 meters sa unang hop, pangalawang hop mo is another switch, then the last one will be another switch. So para kasing extender yan, ano, na naka-wired. So kailangan mo ng tatlong switch if you want to reach that distance. But if you're going to consider D-Link F-series, one switch na lang po, it can cater up to 250 meters. Okay, but take note, ang ating speed lang po na makukuha if we plan to extend up to 250 meters is around 10 Mbps. Believe it or not, that 10 Mbps, okay, that 10 Mbps is more than enough. Okay, lalo-lalo na sa mga surveillance, kayang-kaya na niya yung bandwidth mo, no? So napaka useful nun, ano? Then next direct. So ito naman po ang ating features na available sa ating 250 meters na PoE switch. Okay? So we have this features. Later, bubuksan natin to. Since unmanaged po siya, wala po siyang configuration. Meron kang parang tinatawag na DIP switches sa in front. Okay? Kung makikita nyo yung blue portion, you can toggle it off and on to enable these features. Of course, ang unang-una natin pag-uusapan yung extend mode. So if you plan to use 250 meters, all you have to do is switch that extend mode on. Okay? For you to have the 250 meters distance capacity. Then for VLAN naman, okay, or port separation to. If kung ayaw mong magkita-kita yung mga devices mo na kinonect mo on each port, okay, pwede natin siyang paghiwalayin using the VLAN or port isolation. QoS, okay, the next one, on and off lang po ito if you want to prioritize, okay, if you want to prioritize the video, okay, lalo-lalo na pagka binili mo yung ating switch for your surveillance deployment, pwede po natin siyang i-prioritize. Then power, you can detect power of the port for you to do power shutdown and restart. Okay, so kaya niya mag-detect na pag walang power na detect doon sa port mo, you can turn on and turn off the devices. Okay, so, okay, ito pong mga initial models po namin, these are
fast Ethernet, or hindi siya gigabit 10/100 po siya. Okay, or fast Ethernet. This is more than enough for your PoE. Okay, PoE deployment. So, ayan po ang mga available natin, DES F1010P. So, yung 10 port. Ito po kasi nga dito, yung F1006PE, 6 port lang po ito. Ang pinag-difference lang po nila again is number of ports. Then, meron tayong 16 ports, yung F1018P. Meron yan. Then, of course, the DES F1026P, which is the full 24 ports. Then, kung makikita nyo, no, so very, very affordable ang ating mga switches. So, maybe I can do a quick unboxing of this. One is 4 plus 2. Okay, so bali equivalent of 6 ports set po. Ito po yung makukuha natin. So, let's just do a quick unboxing. So again, this is not your typical switch na 100 meters lang. So of course, we have the warranty information. Okay. Tulad yan, warranty information. Alright. Then of course, you have the power brick. Yan. Ito yung magpa-power. Alright. Then we have the switch itself. So you have a tiny, again, this is 6 ports po ito, and this is made out of metal. Okay, so ayun. So yun, napakaganda and very, very, maliit lang po siya na switch. Okay, so if you need like a 6-port switch, okay, baka nagtatanong dyan na, Vince, pwede ko ba yan gamitin kahit hindi ko gagamitan ng PoE devices? Hindi kaya masunog yung computer ko na hindi naman PoE? So, even though non-PoE, kahit ordinary switch, this will work. Okay? Non-PoE devices, you can still use this. Kasi naka-standard tayo, pag na-detect ng switch natin na, hindi siya nanghihingi ng power, data lang po ang ibibigay po niya. So, ito po yung mga tinatawag natin na DIP switches. So, you can turn on and off. So, ito po yan. Yan. Pwede natin siyang i-toggle switch. Ayun, pwede natin siyang i-on and in-on ko. Ito po yan. So, nandyan po yan. So, VLAN. So, i-off na lang natin by default. Okay, so, ayan po ang ating switch. Again, yung mga models po natin kanina, nagkakaiba lang po siya sa number of ports. So, ganun po siya. So, let's just set this aside. Tabi muna natin. And of course, napakaganda ng ating package. Ito naman po yung ating gigabit. Yung kanina, that is 10/100. Ito naman po ang difference nito sa unang series natin. Those series katulad po nitong DES natin is only 10/100. So if you opting to go with a gigabit or you want to have like a 10/100/1000 or gigabit niya, ito po yung mga model namin. DGS naman po siya or gigabit 250 meter switches. So ito of course pwede rin sa mga cameras. Then ito sa mga APs para meron kang gigabit speed na kayang-kaya niyang i-offer. So, katulad po or similar to the fast Ethernet models, nakakatalo lang po siya sa number of ports. And of course, ito available din po ang ating, this is actually, kung makikita nyo, medyo iba itsura niya. This is actually for our commercial products. Okay? So, depende sa model, we can deploy it on, pwede rin naman siya sa Soho, pwede rin siya sa mga big houses, residential. May mga kakilala ko gumagamit ng commercial product. We have a complete lineup. So, lahat po ng aming APs, okay, nagsusupport po siya ng PoE. So, katulad po nito, PoE switches. So, marami po tayong option. We have the Wi-Fi 5, kung kita nyo dito, or yung starter natin, which includes the DIP 2610, okay, DAP 2662. Sa AP naman po, nagkakaiba yan sa standard tsaka sa Wi-Fi speed. Okay? Then, of course, the design. Then, meron tayong on-wall. So, on-wall, usually, ginagamit siya sa mga hotels. Ayan, available din po yan. Then, on the other side, sa advanced naman po ng Wi-Fi 5 pa rin, ito po, makikita nyo yung mga available na product natin. Okay? Which is the DAP 2682. We also have the 2680. Ito, very common na ginagamit namin itong model na to pag nagde-deploy kami or pag may mga project kami. First,
the latest standard that we are using today, which is the Wi-Fi 6. Yung lagi nating dinidiscuss, no? Pag tayo may consumer products, no? All about Wi-Fi 6. So, ang available po natin is the DAPX 2810. Ito po yung pinakabago Wi-Fi 6 na po to na commercial product ni D-Link. Kung mapapansin nyo, pagka commercial product po kasi or enterprise product, usually naka-carton lang po siya, no? Ganyan lang po talaga ang packaging. So very simple. So ayan, so open natin siya. Taran! Okay. So this one, of course, you have a quick install guide available. Then of course the device itself. Itong model po na ito, kasi meron kaming mga SKU or mga models na wala pong power adapter. So, bakit wala siyang power adapter? Kasi po, kadalasan dinideploy siya, ginagamitan na po siya automatically na PoE switches. Okay? Another warranty information. Then, of course, you have a mounting bracket. Kasi namamount siya, no? So, you have a mounting bracket. Kompleto po yan. You have a mounting bracket. So, you can mount it anywhere you want. So, pwede siyang naka-ceiling mount. Pwede rin siyang wall mounted. So, ayan po siya. So, let's just take this aside. And of course, ito po pala, meron tayong console port kasi meron siyang console cable. So, wala po siyang libreng Ethernet cable, ano? So, ang ginagawa po kasi dito, let's say, in-figure na natin siya or in-install na ito. I'll just take this aside first. Okay. So, ito, let's take a closer look on the AP itself, ano? Ayan, no? Napakaganda. Again, medyo malaki siya, no? Yun. So, ito po siya. Okay? So, this is the AP. So, ibang-iba ang itsura ng AP natin. Ito yung mga nakikita natin sa mall, sa hotel. Okay? So, pwede rin naman siya sa residential. Okay? Depende kung talagang kailangan natin gumamit ng residential. Or business class AP. So may mga kakilala ako nag-deploy ng business AP sa kanilang residential kasi medyo malaki yung kanilang bahay. Kailangan nila maraming ganito ang dineploy, hindi uubra sa kanila yung yung simpleng router lang. So ayan po siya. Okay. Then at the back, you have the console, okay? And you have the LAN PoE. Okay, siya again, hindi mo na po kailangan ng separate power, no? So, ito po yung ating cable. So, imagine this runs up to 250 meters. Okay? Or, of course, pag common is, ako ano lang to, ito, around 3 meters lang to. So, kakabit lang natin siya dito. So, isang cable lang. Ayan. Ayan siya, no? Then, isasaksak lang natin siya dito sa ating PoE switch. Ayan. Power. So, hindi ko na siya sinaksak. Once sinaksak mo yan, nakakabit yan. Okay? Nakakabit sa ceiling mo, no? Only one cable lang po ang kailangan natin. So, ayan. Only one cable lang ang kaya natin, ang gagamitin natin to do data and power at the same time. So, imagine, hindi ka na magse-separate ng kable para i-power on to. So, di ba, hindi mo na problemahin magkadkad pa ng separate cable for your electrical. Ayun nga, tatawag ka pa ng electrician to do the wiring for you. Syempre gagastos ka pa rin doon, ano? And kunyari meron kang 4 na ganito. So 4 na linya ng wire 'yun, 'di ba? Pero pag ito simple, napaka-simple lang, ilagay mo lang sa ceiling or sa wall mo, i-mount mo lang, then nakalatag na agad yung cable mo. You don't need to have like a separate cable for it. Okay? To do the power. Okay? So ayun po siya. And ito hindi ko na masyadong diniscuss, but this is the latest Wi-Fi standard that we are using. It has, tamo kung mahahawakan nyo, medyo mabigat talaga siya compared to other EP. Again, pag EP po ang pinag-uusapan, nagkakatalo lang yan or nagkakaiba-iba sa Wi-Fi standard na ginagamit natin. And of course, pagka Wi-Fi standard na ginagamit natin, of course, sa Wi-Fi speed. Okay, sa Wi-Fi speed na meron tayo. Of course, the higher or the mas newer yung ating standard, mas mabilis siya. Okay? So, ito po yung ating DAP X26. Tama ba? 2610.
Sorry, 2810. Okay. Mga may school. Yun, lalo na ngayon, yung may mga business owner, yung mga school na magpapasukan na, babalik na agad sa face-to-face, yung mga balak, yung mga cafe, pwede po ito, no? Para hindi na kayo mahirapan ng cable. Okay? So, single cable for you to do the cabling. Okay? So, napaka convenient talaga ng PoE device. So, anyway, next time, kung gusto nyo, yung, di ba, kaya namin ibigay yung parang tutorial na yon regarding this specific product. Follow our social media platform. Ayan po, active po kami dyan. And of course, our Lazada Flash Store. Again, this is Vince from Dealing Philippines. Stay safe everyone and thank you for joining us. And